What that from the taxpayers' money? No po. Hindi po. Huwag na tayo magtulungan dito. Diba, kayo naman contractors na napakasangkapan dyan, ibalik po niyo yung pera. Ibalik po ninyo. Ayun, may babalik. Yun ang siguro. Hindi mo ibabalik? Eh kung sabihin wala na ho eh. Aba, di kukunin ko lahat yung ano mo. Lahat. Yung mga mamahaling sasakyan, gano'n. Kukunin ko lahat yung pag-aari mo para itapat doon sa Ayun. ginawa ninyong pandilil lang sa tao. Pwede ba i-sheriff yun, Sen? Kunin mo mga gano'n. Para nga madali tayo. Oo. Kung gusto mo, ganito na lang, ha? O hindi mo na kita ipoprosecute, ibalik mo. Anong katapat ito? Yung pong apat na pong sasakyan po na mamahalin, pati po yung bahay ko, inyo na po. Benta po ninyo para may balik po. Okay, umirma ka rito. Tama na ho yung paulit-ulit na problema dahil nasasayang po yung ating pera. At ito ko, this 2026 budget, meron na naman 274 billion pesos for flood control. Hindi ho kami magdadalong isip, i-zero ho to at ilagay na lang ho sa mga eskwelahan kung ang itong flood control ay magiging ampaw lang ng flood control. Tanong natin, bakit doon nilagay sa walang tao? May flood control pero walang pinoproteksyon ng tao, walang kinokontrol na baha. Alam naman natin, dun sa 15 yun, siya ang pangalan lamang. Iba ang business plan po nila, hindi naman sila nagpapatayo ng anuman, hindi sila nagpa-flood control. Ang tunay, siguro ang karamihan doon sa 15, nagpapaupa lamang ng lisensya. Alam naman natin yan. Hindi naman sila totoo o tapat na kontraktor. Sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong? Tama ba? Sir, yes po. Samantalang, ilan yung luxury cars mo? Nasa 28 po. Gamitin yung 28 kotse na luxury cars. Araw-araw gusto mo Collection. palit ng kotse? No, I have 4 kids that use it all the time for them to... Oh, 4 get into kids school. lang. O, bigyan mo tig-isa, pero 20, ilan yun? 20 ka mo? 28? 28, opo. My God. And you bought that from the taxpayers' money? No po. Hindi po. Huwag na tayo magtulungan dito. Mainit na usapan ngayon sa Senado. Bakit nga ba biglang yumaman ang ilang kontratista at paano nila nakuha ang napakaraming proyekto sa gobyerno? Sa Senate Blue Ribbon Committee, umamin si Sara Diskaya na may kaugnayan siya sa napakaraming kumpanya na may kontrata sa gobyerno. At hindi lang basta kaugnayan, may connection din dito ang kanyang pamilya. Pero ang mas nakakagulat, ayon mismo sa investigasyon, may mahigit 28 luxury cars ang kanilang pamilya, kabilang na ang isang Rolls Royce na binili raw dahil nagustuhan niya ang payong nito. Totoo ba ito? Alamin natin ang buong nangyari sa controversial na pagdinig. Sa pagharap ng mga kontratista sa Senado, tinalakay ang umano'y mga questionableng gawain ng ilang kumpanya. Pinagtuunan ng pansin ang pagkakaroon ng maraming kumpanya na iisa lang ang may-ari pero sabay-sabay nakakakuha ng mga proyekto sa gobyerno. Pati ang posibilidad ng pakikipagsabuatan sa Department of Public Works and Highways o DPWH at ang magarang pamumuhay ng mga kontratistang ito ay hindi nakaligtas sa tanungan. Isa sa mga humarap, si Sara Diskaya, ang may-ari ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Sa pagdinig, sinabi niya na nag-divest na siya sa St. Timothy Construction, St. Gerard Construction at iba pa. Pero nang tanungin, inamin niyang may connection pa siya sa 8 pang construction companies na may kontrata sa gobyerno. Dito na pumasok ang matitinding tanong ng mga senador. How come you're still a chief operating officer, pati ang asawa mo, sa ilang construction companies na ito? Ang sagot ni Diskaya, hindi po ako COO ng mga companies po. Sinabihan siya agad, "Ma'am, you're under oath. Don't forget." Sabi niya, "Opo, CFO po pero hindi ako COO po." Napakunot ang noo ng mga senador. Bakit po CFO ka pa rin kung nag-divest na po kayo at opisyal ka pa rin po dyan? Depensa ni Diskaya, tumutulong lang po ako doon sa mga ibang companies po. Lumabas sa pagdinig na ilan sa mga kumpanyang ito ay kasama sa listahan ng top contractors na inilabas ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kumpanyang nakakuha ng napakaraming kontrata mula sa gobyerno. Idinagdag pa ng mga senador na lumilitaw din na kamag-anak ni Diskaya ang ilan sa mga may-ari ng iba pang kumpanya. Nang ipakita ang mga calling card ng asawa ni Diskaya mula sa iba't ibang construction companies, umamin siya na ang ilan ay pinsan, pamangkin at anak niya. Tanong ng senador, katulad nito, sino ang may-ari ng St. Timothy? Sagot ni Diskaya, kay Maria Roma po. At sino siya sa inyo? Pamangkin po ng asawa ko. Sunod na tanong, at ito naman, sino si Mari Tony Melgrito, the owner of Elite General Contractor? Sagot niya, pinsan ko po, Mr. Chair. Dito na bumanat ang senador, from the left pocket to the right pocket. Ibig sabihin, kahit iba-iba ang pangalan ng kumpanya,
iisang bulsa lang ang pinapasok ng kita. Hindi doon natapos ang usapan. Sunod na usapin, paano nila nakuha ang napakaraming kontrata? Lumabas na noong 2022, ang Alpha and Omega ay nakakuha ng 71 projects, habang ang St. Timothy ay nakakuha ng 145 projects mula 2022 hanggang ngayong taon. Nagtaka ang mga senador kung paano napagsabay-sabay ang ganitong karaming proyekto. Sinabi ng isang senador, "Ako na hindi ako naniniwala na wala kayong contact sa DPWH. Magkano binibigay mong porsyento o advance sa mga taga-DPWH para mabigyan ka ng proyekto?" Sagot ni Diskaya, "Wala po akong binibigyan sa DPWH po. Wala po akong kausap talaga." Pero hindi kumbinsido ang senador at bumanat, "Baka may pakita akong sulat sa'yo. At the end of the day, pag nagsinungaling ka, ipapakita ko yung sulat mo." May nagtanong pa, "Umaabot ba hanggang 40%? Sagot ulit ni Diskaya, "Wala po akong sa DPWH, wala po akong kausap talaga." Sa pagtatanong ni Senador Bato de la Rosa, nilinaw niya kung kailan nagsimula si Diskaya sa mga flood control projects. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control project sa DPWH? Sagot ni Diskaya, siguro mga 2016 onwards po. Pinilit siyang siguruhin ang sagot. "Please make sure of your answer." 2016? Sagot niya, "Yes po, 2016 onwards po." Pero hinarap siya ng senador. "Sa interview mo dati, sabi mo nung DPWH na kami, gumanda ang buhay namin. Ano ibig sabihin nun?" Sagot ni Diskaya, "We have been in the construction business for 23 years. So I would presume na in 23 years, pwede naman siguro kami kumita." They spliced the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. Pero hindi natapos doon ang matitinding revelasyon. Nang itanong ng mga senador ang tungkol sa kanilang lifestyle, nagulat ang lahat ng sabihin ni Diskaya na may 28 luxury cars ang kanilang pamilya. May nagtanong, "Ilan yung luxury cars mo?" Sagot niya, "Nasa 28 po." Pinalakpakan ito ng ilang senador sa gulat. "Saan nyo gagamitin yung 28 kotse na luxury cars? Araw-araw gusto mong magpalit ng kotse." Sagot ni Diskaya, "No, I have 4 kids that use it all the time." Pero hindi pa tapos ang mga banat. "You bought that from the taxpayers' money?" Sagot ni Diskaya, "No po, hindi po." Sumagot ang senador, "Wag na tayong maglokohan dito." May isa pang banat. "Ang balita ako sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong. Tama ba?" Sagot ni Diskaya, "Yes po." Ganito kaluwag sa pera. Naroon din sa pagdinig ang may-ari ng Wawa Builders na naunang naiuugnay sa ilang ghost projects sa Bulacan. Nang tanungin tungkol dito, ang sagot niya, "I invoke my right against self-incrimination, Your Honor." Natawa at nagulat ang ilan sa sagot na ito. "Okay, can you repeat your answer?" Sagot ng contractor, "I invoke my right, Your Honor." Napasabi ang senador, "My God." Dahil sa mga usaping ito, may mga contractor, nakakasuhan at bahagi ng ulat ng Senado ang magre-rekomenda ng paghahain ng kaso laban sa ilang resource persons. Ang payo ng mga abogado ng contractor, huwag magsalita sa ngayon. Sa dulo ng pagdinig, naglabas ng babala ang Senado. Ang may-ari ng Hightone Construction and Development Corporation ay i-issuehan ng show cause order dahil hindi ito dumalo sa hearing. Kasunod nito ang posibleng pag-aresto sa kanila. Hindi pa rito nagtatapos ang laban. Sa September 8, itutuloy ang pagdinig sa Senado at inaasahang dadalo muli ang mga kontratista at mga opisyal ng gobyerno. Kaya abangan, lalabas ba ang katotohanan? May sabwatan ba talaga sa likod ng mga proyekto? At paano natin masisiguro na ang pera ng bayan ay napupunta sa tamang proyekto, hindi sa mga Rolls Royce at magagarang kotse? I-komento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video, i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless.